Hello mga ka-Sunset Moments. Balik po tayo dito sa ating mga kunting sharing dito sa buhay-buhay natin. Tapos na po yung Biyernes Santo, no? At tayo nasa Sabado de Gloria, Black Saturday, Black Sabbath, na? Yun ang mga tawag-tawag nila dito sa ating na, araw ngayon, Sabado. No? Bakit ba naging Black Saturday? Sabado Gloria. Ito nga po sa mga Kristiyano at sa mga Jewish people, they call it Black Sabbath or Sabbath. Pero dito nga sa araw na nawala na si Yesu Kristo, mula nung ipinako siya sa krus, kino-commemorate natin, we try to give this solemnity sa araw na ito ang pagkamatay ni Yesu Kristo. Kumbaga man, death anniversary, pero hindi po talaga ganun ang ang significance, kabuluhan ng araw ng itong Sabado Gloria. Ang Sabbath naman sa mga Jewish people ay araw ng pagpapahinga. Rest day, matapos yung nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Pasensya na po, medyo umano na naman itong sinus natin. At worship day rin itong Sabbath. Pero sa Kristiyano naman, ito ang Sabado, the last day of the week. Pero ito nga ngayon, Sabado de Gloria, may mga nagtatanong din kung bakit daw parang naging selebrasyon itong araw na ito sa karamihan. Pinagbumuni-munihan ko rin yan na sa bagay din mula nung Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, bali 4 na araw, na pwedeng magbakasyon yung mga nasa malalayong lugar, balik sa probinsya nila, at kumbaga parang bakasyon na rin, reunion. Pero ang isang bagay rin po naman dito ay yung mga pagninilay-nilay natin sa araw na ito. Dahil ito nga po, lalong-lalo na sa mga naniniwala sa Diyos, sa mga Kristiyano, kay Hesus Kristo, ito po yung araw na ating damhin, idadalamhati natin yung pagpanaw ni Hesus Kristo. Dahil sa may mga meanings, kadahilanan kung bakit pasan ni Hesus Kristo ang krus, bakit nasa nagsasakripisyo, pinapalo siya, at kumbaga pinapapili pa si Poncio Pilato kung sino yung mga pwedeng kumbaga mabigyan ng presidential pardon, kumbaga pardon kumpara doon sa ibang mga kriminal. Ngunit gusto pa rin ng mga Hudyo na si Hesus Kristo talaga ang ipapatay nila. Medyo mahaba-haba rin kwento ito, pero mula kay Judas na talagang nagiging spy, na talagang nagiging dahilan na kuha ng mga chief priest si Hesus Kristo na aresto, tapos dinala dun sa kumbaga kangaroo court, dinala dun kay Poncio Pilato dahil siya lang talagang pwedeng na magbigay ng desisyon ng death penalty. Pero mapilit ang mga Jewish people, kaya na-pressure din si Poncio Pilato kahit na naghugas kamay na siya. Kaya dala-dala, bit-bit ni Hesus Kristo yung krus at mga pagpapalo-palo sa kanya. Ilang beses siyang napaluhod, natumba. Ngunit kumbaga sa ways of the cross, andun nakikita at pinagdarasal nga kung paano ang pagsasakripisyo ni Hesus Kristo. Ngunit,
ito kumbaga Biyernes Santo, no? Ito yung isang kadahilanan. Nung napako nga si Jesucristo, may dalawang sa left and right niya na nakapako rin sa gilid niya. Pero yung isa ay pinatawad niya. Si Barabas ata yun. Pero sa isa sa mga dalamhati o pagdarasal ni Jesucristo, sabi niya, "Not as my will." Ibig sabihin, hindi niya kagustuhan. Not as my will, but thy will be done. Hindi ko kagustuhan, pero kung yun ang gusto nyo, tatanggapin ko, gagawin ko. So, kumbaga, wala sa plano ni Jesucristo na magpakamatay, no? At talagang putulin ang buhay niya. Pero dahilan sa kasalanan ng tao at kailangang iligtas ang sangkatauhan, si Jesucristo ang nagdala sa bigat ng kasalanan ng tao. Penitensya kumbaga, para mapatawad ang tao. Pinakot sa krus, ayun, may salvation, kaligtasan, ang sangkatauhan noong panahon na yon. On the third day, wala pa third day ngayon, second day ngayon, nasa libingan siya, dun sa kuweba, pinasok siya sa kuweba doon. At doon siya, inilibing nga, pero as it is called Black Saturday or Huwebes Santo, Sabado de Gloria, Sabado de Gloria. Ito ang isang mga nakikita ko na kung saan nagbabakasyon nga, pero nawala na yung pagdadalamhati. Kumbaga, andun sana yung mga fasting, abstinence, at mga meditation, repentance, pero napunta dun sa paliligo dun sa dagat, nagsiswimming, kainan, pagluluto ng mga kankanin, ang sarap-sarap ba naman, at ang iba naman tugtugan, at na rin, kampay-kampay at nag-iinuman na rin. So, hindi talaga yun ang belief ng mga Kristiyano, pero may freedom naman ang lahat. Hindi naman lahat-lahat ay talagang believer, follower. Naniniwala man sila sa Diyos, pero hindi ganoon ang kalalim ang sakramento o ang paniniwala nila sa ganitong mga araw na nagdadalamhati ang Kristyanismo, ang sangkatauhan, ang pagkamatay ni Jesucristo. So sana ay may mensahe sa atin ngayon. Isa lamang po, patawad pero Pilita Corrales nga, kamamatay, namatay na siya niya, na nakatulog lang. Pero sa akin maganda na yun para wala na yung pains. Wala na yung mga kung ano-anong nag-aabala ka, natataranta, Pero kay Nora Honor naman na sumunod, wala pang isang linggo. May sakit siya. So, there is already a kind of mga phenomena na posibleng mag-over the backward na talaga siya. What I mean is papanaw. Pero andun yung mga tao nakafocus sa kanya, mga artista, kahit presidente, nakikipagdalamhati. Pero wala akong nakita o nabasa na itong mga aktor na ito ay nakipagsimba, dumalo at nakipagpenitensya ba, nagfasting ba, or nagkumpisal ba. Siguro personal naman yun, pero ayun nga dahil sa sikat yung tao, doon sila napunta na nakipagdalamhati.
Ang iba nakikipag-usyoso na lang. Pero ito po sana ay isang hindi naman na aral, pangaral, pagpapa pagpapa ano ba yung reminder sa ating mga kakristyanismuhan na ito ay araw na kung saan huwag nating baliktarin hindi naman tayo kailangang umiyak kundi ang pag-reflect natin na marami tayong naging kasalanan. Mula nung namatay si Jesucristo, dala niya, pasan niya ang krus para tubusin niya ang kasalanan natin. Pero mula sa ating pagkabuhay natin at hanggang ngayon, marami tayong kasalanan na nagawa. Hindi na yun sakop sa mga bigat ng pasan ng krus ni Jesus. Tayo ngayon makasalanan, kaya kailangan din natin ang repentance at penitensya na dapat tayo ang kikilos at mag-fasting, magsakripisyo, magdasal, humingi ng kapatawaran. Iyon na rin ang isa Our Father na dasal ni Jesucristo. Forgive us for our sins as we forgive those who sinned against us. Now, ito, dito sana tayo magnilay-ngilay na bigyan natin ng kahulugan itong Sabado Gloria. Black Saturday nga tinatawag nila. Black. Parang simbolo ng patay. Simbolo ng patay, di naglalamay-lamay sana, pero ayun, kumakain ng masasarap, nagliligo, nagpipiestahan, at you know what I mean. Sana huwag lilihis ang ating pananampalataya at ang ating paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo na siyang ating tagapagligtas nung lanong itong Kristyanismuhan. Anyway, isang inaantay natin ang kanyang muling pagbabalik, resurrection, na kung saan man mayroon pa siyang ibang misyon na kailangang tutuparin. Kailan kaya ngayon? Kailan kaya yun? On the last days, He will come again. Ito ang isang kailangan nating bantayan o abangan. Maraming salamat po. Siya nga po pala, 26 degrees na po ngayon dito sa Nagano, Japan. Kaya yun, naglaba-laba na rin ako ng mga winter bed sheets. Binilad ko na yung mga kung ano-ano mga winter blankets diyan para atin pong mailigpit-ligpit na rin. Wala na po akong sando-sando ngayon, ito na lang, diretso na. Wala na akong leggings na, pantalon na lang diretso. Kaya I'm very happy na medyo maluwang-luwang na yung damit natin dito ngayon. At siya nga po pala, kagabi po lumindol dito. Naway wala ng aftershocks na mangyayari. Dito mismo sa Nagano, naging sentro ng paglindol kagabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway align pa rin tayo, nakatutok pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos at naway atin pong bigyan ng kabuluhan itong Black Saturday, Sabado de Gloria na tinatawag. Maraming salamat po. God bless us all. Si Sunset Moments po.